Tayo po lahat ay tumayo na po mga minamahal sapagkat tayo po darako na po sa pakikinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ito po'y dadalhin ng ating po malamangaral at po beloved ordained preacher, Fred Diazis. Praise the Lord po. God bless you, beloved preacher, David Father Albert Arevalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa matamis, banal na presensya. Salamat, Malapit sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, yung dalangisan. Salamat po sa pagbibigay sa mga anak yung matatapat. Salamat, Palapinoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa pag-aaral salita, Malapin Jesus, kung magpala sa ganakin, loko magawa, umasalamat ko sa inyo. Sunang dalangin ang ginagalang Malapastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat yan ng kaaway. I bind ako Satan in the name of Jesus. Demons and militant doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. The name of it is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapit noon. Una sa lahat, nais ko pong magbigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamamahal na Jesus na pinagbubukala ng lahat ng mga pagpapala. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga webcast viewers, ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga waits, ating sa ating webcast crew, sa mga instrumentalists, at sa inyong lahat na mahal, ating minamahal mga kapatiran. Magandang hapon po. Puri natin malapit noon. Kindly read Book of Job, chapter 23, verse 10. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hope, Kapitulo 23, ang talata po ay Gis. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen. Why do the righteous suffer? Ito ay mga katanungan ng marami. Bakit yung mga matuwid ay namaraan ng mga sufferings o kahirapan, na trials? Basta nandito ka sa gawain ng Diyos, ikaw totoong naglilingkod, you are in the truth, you're baptized in the name of Jesus Christ, sa harapan ng Diyos, ang tingin sa iyo ay righteous. Amen? Matuwid. Bakit ang matuwid ay dumaraan ng mga kahirapan? Una, hinamahal, sa Bible kasi, kumbaga sa gobyerno natin, mayroong mga batas na sinusunod sa ating pamahalaan. Kailangan natin maging masunurin sa batas. Sa spiritual, ganun din. Mayroong church government. Sabi nga ng Biblia, God put in the church apostles, prophets, miracles, government, and diversities of tongues. May gobyerno sa church. Para yung mga nagkakamali,
ay bigyan ng karampatang pagtutuwid. Amen? Dahil ang mga Kristiyano ay hindi po yan perfect. We are in the process of perfection. Hindi po tayo sabay-sabay lahat na lumalago. Kaya ang Diyos ay naglalagay sa iglesia, naglagay ng gobyerno. Natawag nga na fivefold, may fivefold ministry, may government. Hindi para ikundina ang nagkamali. Hindi para tuldukan ang isang nahulog sa kasalanan. Kundi para i-restore. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? But of course, we have to understand and realize that disciplinary measures in the church involves correction. May mga pagkokorek. Hindi po yan pagtutuldok sa nagkasala. May mga iba kasi nasasaktan sa mga suspension. Pag-ibig po yan, minamahal. Hindi po tinutuldokan ang isang Kristiyano, kundi dinidisiplina lamang, tinuturuan. Minsan may mga suspension na ini-implement, hindi para tuldukan, kundi para magsisi at para ibalik muli sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Ganyan po sa church. Para, kasi ang kalaban natin sa church, hindi naman po tao. Lagi sinasabi natin, mga pastor, wala po tayong kalaban na tao. Kalaban natin ay masamang espiritu. Yun po ang kalaban ng Kristiyano. Wala pong kalaban ng Kristiyano na tao. Tayo po ay puro pag-ibig ang laman natin puso. Mahal. Ngunit yung mali, kailangan sawatain, disiplinahin. Kaya may disiplina. Kahit nung araw pa, yan na yan. Nakamulatan natin. Pag nagkamali tayo, dinisiplina tayo, sinususpende tayo. Pero hindi ibig sabihin na tapos ka na. No! Ikaw lamang ay tinuturuan para ikaw matuto sa pagtahak ng daan na matuwid. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bakit ang mga matuwid ay dumaraan ng mga kahirapan? One of the reasons is, yung kababasa lang natin, sa Job chapter 23 verse 10. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kaniyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. Alam ng Diyos, sinamahan ang ating nilalakaran. Alam niya lahat ang nangyayari sa atin. Walang bagay na lingid sa Kanya. Amen? Alam niya lahat. Kati-isip natin, alam niya. Isa sa mga layunin ng mga kahirapan o sufferings para masubok ang ating pananampalataya. Amen? Kaya sabi nga dyan, pagka kaniyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Palapakan natin, Panginoon. Parang ginto. Para tayo maging puro, isa sa mga layunin. Bakit the righteous suffer? Bakit tumaraan sa mga kahirapan ng mga matuwid? Lahat po kayo matuwid. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Whether you realize it or not, if you are a believer of the gospel of Jesus Christ, you are righteous before the eyes of God. Amen? Walang pwede mag-down sa'yo. Hindi ka pwede bagsak ni Satanas, sinamahal. Tatakutin ka lang ng kaaway, pero hangawakan mo ang totoong salita ng Diyos na ikaw ay matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen?
Kasi nanampalataya ka sa Ebanghelyo. Na tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nandito, nakarating tayo sa tunay na pagsamba. Because we believe the gospel of Jesus Christ. The power of God unto salvation. Nung naniwala ka, binago ka, pinagaling ang sakit mo, nagkaroon ka ng kapayapaan, pinagpala ka ng Diyos. Ngunit, mayroong diablo na gusto sirain ang buhay natin. Yan po ang kalaban natin. Sabi ng Biblia, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Naghanap sa tanas na kaya masisila, minamahal, at tayo ang target. Pag Kristiyano ka, target ka ng kaaway, araw-araw. Ngunit, tandaan natin, minamahal, sabi ng mga Pinoon, nagtagumpay na sa doon, sa Kalbaryo. Nung siya'y bumangon sa mapatay, natalo niya ang gawa ng kaaway. Minsan nahirapan tayo, minamahal, ngunit, isang tiyak na bagay, tagumpay tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Alam ng Diyos ang nilalakaran. Bakit nagtatanong iba sa atin? Minsan nagtatanong tayo, bakit hindi pinigil ng Diyos yung mga problema na sana hindi dumating sa aking buhay? Ngunit yung mga problema natin, makahirapan natin, pinintulot ng mahal na Panginoon para masubok tayo, para lilitaw ang ating purong pananampalataya. Kung paano ang ginto ay sinusubok sa matinding init ng apoy, ganun din ang ating pananampalataya. Sinusubok para lilitaw ang tunay pagdalisay na iyong pagiging Kristiyano, minamahal. Ang instrumento ng mahal na Panginoon para lilitaw ang dalisay na panampalataya, walang iba kundi mga pagsubok, mga problema, mga kahirapan. Yan ang instrumento ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka dapat titingin sa mga problema, hindi ka titingin sa kahirapan. Tingnan mo ang mahal na Panginoon Jesus, nagsakdal sa iyong pananampalataya. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The book of Acts chapter 20 verse 19 up to 26. Medyo mahaba kaunti. Sundan natin mabuti. Inamahal dahil napakahalaga nito sa ating mga buhay. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 19 hanggang talatang 26. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ang buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumarating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, narito ako na nananatili sa Espiritu ay pag-asang pagsasa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapigatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo ng Ebanghelyo na biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinag-aralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Palapakan natin ating mahal na Panginoon.
Isa-isahin natin yan para maintindihan natin ang mga nangyayari sa atin. Lahat ginawa na natin. Lagi kang sumasamba, tapat ka sa pagbibigay, tapat ka sa tambagan, and yet, may mga problema pa rin dumarating sa'yo. Di ba? Normal yan, na mahal. Kaya sinabi ni Pablo na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha. Mga luha. Ang paglilingkod sa malapin, may kasamang mga luha. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Isa sa mga instrumento ng mahal na Panginoon para tayo laging mababang isip, yung mga problema. Kaya, may mga problema tayong naharap sa ating mga buhay dahil pinahintulot yan ng mahal na Panginoon para hindi na tayo magtiwala sa sarili natin. Para sa Diyos tayo magtiwala na kaya maglutas ng ating problema. Amen? Walang problema na hindi kaya lutasin ng Diyos. Kailangan lamang natin sumampalataya at maghintay. Amen? Maghintay. Saan maghintay? Sa panalangin. Maghintay. Malinaw sa Biblia. Kailangan malak ng Diyos, maghintay sa panalangin. Hindi ka magsasawang manalangin. Kaya dapat lagi tayong matyaga sa paglilingkod. Gusto mo makamit ang pagpapala, gusto rin yan na mahal na Panginoon. Kalooban niya yan na pagpalain ka. But you have to wait. Kailangan marunong tayo maghintay. Mababa ang ating kaisipan. Gusto ng Diyos lagi tayong dumadalangin sa Kanya, lumalapit sa Kanya na may mga luha. Ayan, no? At ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Si Pablo lagi siyang inaabangan. Hinahunting siya ng mga Hudyo. Physical, hinahunting siya. Sa atin, hinahunting tayo ng kalaban, mga samang espiritu. Araw-araw tayo inaabangan, minamahal. Kung paano sa Pablo, hinahunting, ganun din tayo, binabantayan. Kaya ang anak ng Diyos, ang sandata mo, isa sa matibay na sandata mo, lagi kang nagpupuri at nananalangin sa mahal na Panginoon. Amen? 20. Ano sabi diyan? Verse 20. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Tuloy lang. Na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang panampalataya sa ating Panginoong Hesus. Si Pablo lagi nangangaral, dapat ganun din tayo. Bahay-bahay, mga krusada, mga paghayo, dapat hindi natin pinapalampas yan. Dahil isa yan sa pag-atake sa kaaway para maalis sa mga hadlang sa buhay natin. Mga hadlang sa pagpapala, mga hadlang sa panalangin natin. Isa sa sandata ay pag-share ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napakalinaw yan sa Biblia. Sabi niya, at ngayon narito, ako natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Nangyayari din sa atin yan. Minsan, hindi na natin alam ano mangyayari sa atin. Pero, isang tiyak na bagay, alam ng Diyos ang mangyayari sa iyo. Basta nagpapatuloy ka, akala mo hindi maganda sa una, pero sa dulo, maganda ang mangyayari sa iyo. Amen? Verse 23, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga hibighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Tanikala.
sa atin spiritual na tanikala. Ibibilanggo tayo ng Diyos sa iba't ibang mga bagay. Problema, minsan iba, finances, kalungkutan, gawain ng kaawayan. Gusto hadlangan ang ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero, tandaan mo, minamahal, sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Jesus Christ has defeated the enemy. Tinalo na ang kaaway. Kaya, kung mayroon man tayong mga kapigatian, iyan ay pansamantala. Ang sigurado, magtatagumpay. Makakamit mo ang tagumpay. Hindi ka dapat titigil. Tuloy ka sa pagsamba. Tuloy ka sa pagpupuri hanggang sa dulo. Sapagkat ang ating target, hindi lamang sa lupa, bagkus doon sa buhay na wala hanggan, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? 24, ano sabi dyan? Tatapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Dapat ganyan tayo. Hindi na natin minamahal ang ating buhay. Mas mahal natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Huh? Hindi raw niya mahal ang kanyang sarili. Maganap lamang, sabi na, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Mas mahalaga yung pagganap niya sa katungkulan kisa kanyang sarili. Ganyan ang hinahanap ng Panginoon. At yun ang nilalayon ng mga kapigatian na nagaganap sa ating buhay. Bakit tayo may mabigat na problema minsan? Isa yan sa mga gusto iparating sa ating mga Panginoon. Nangungusap sa atin. God speaks to us through problems, para maganap natin ang ating katungkulan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Isa sa mga layunin ng mga kabigatian sa ating buhay para ipaalam sa atin, para malaman natin at ganapin natin ang ating katungkulan. Amen ba, inamahal? At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, mayroon tayo kanya-kanyang ministeryo. Si Pablo may ministeryo, ang anak ng Diyos may ministeryong binigay ang ating mahal na Panginoon. Ano yung sinabi ni Pablo? Na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. That is our primary ministry. Magpatotoo ng biyaya ng Diyos. Amen? Alam niyo mga problema natin, madali malutas yan. Sinabi ng banal na kasulatan. Madali yan kung tayo'y magpatotoo ng biyaya ng Diyos. Mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga kaibigan, kahit sino na makasalubong natin, sharean natin ang Word of God. Hindi tayo dapat mangimi, mahiya. Sabihin natin dahil utos ng Diyos yan. Kaya ka tinawag para magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen? 25. Ano sabi yan? At ngayon narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng karian ay hindi na ninyo muling makikita pa ako sa mukha. 26. Kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Sinabi ni Pablo, malinis ang aking kamay sa dugo ng lahat ng mga tao. Anong ibig niya sabihin? Malinis sa dugo ng lahat ng tao. Bago natin sagutin yan, pakibasa. The book of prophecy, Ezekiel chapter 3, verse 18 up to 19. Dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 3, ang talata po ay 18 hanggang 19. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinapaunahan siya o nagsasalita
ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. 19. Gayunmay kung iyong pinagpagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Palakpakan natin, mga Pilipino. Napakalinaw. Amen? Very clear in the Word of God na ang mga makasalanan, ang masama, ay mamamatay. Walang pag-asa. Pero ang mga matuwid, pag nawala sa mundo, may pag-asa. Pero sa praise the Lord. Kawawa yung mga namatay na mga masama na hindi nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kayo na nanonood sa inyong mga tahanan, pag hindi ka nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, pag namatay ka, kawawa ka, wala ka ng pag-asa. Ngunit, pag naniwala ka sa Ebanghelyo at nabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, nilubog ka sa tubig, pag namatay ka, ikaw ay muling bubuhayin at dadalhin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala talaga yung mga naniniwala sa Ebanghelyo. Katulad natin, katulad ninyo na mahal. Sa mga krusada na dinaos ng Jesus Miracle Crusade, isa tayo sa nakasumpong ng katotohanan. Na mahal, ngayon ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kailangan mo lang ipagtrabaho ang kaligtasan mo. Ligtas ka na! But you have to go on. Kailangan magpatuloy ka sa pagpupuri, magpatuloy ka sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang ating kaligtasan ay pinagtatrabaho natin. Hindi tayo pwedeng tumigil. Hanggat nabubuhay tayo, tuloy-tuloy ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Pag tumigil tayo sa pagpupuri, pag tumigil tayo sa pagdalo, pag tumigil tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga iniutos sa mga Panginoon, tigil na rin ang ating kaligtasan. Very clear in the Word of God. Malinaw yan. Tigil na rin. Kaya, pinagpala kayo sapagkat kahit may mga problema, hindi kayo tumitingin, nandito kayo, tuloy-tuloy kayo, sapagkat ang tinitingnan natin, yung kaligtasan natin. Ano man mapala natin sa mundo, lahat ng mundo mapunta sa atin, ngunit mapahamak ang kaluluwa natin, baliwala. Kaya kayo pinagpala, you are wise. Dahil may problema, wala. May pagpapala, wala. Nandito kayo. Ibig sabihin, naintindihan ninyo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Dahil wala tayong lugi. Mamatay, mabuhay sa piling tayo ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi diyan? Kailangan daw natin bigyan ng paalala ang mga masama. When I say unto the wicked, thou shalt surely die. Sabi ng Panginoon. Pag sinabi ko sa masama, ikaw mamamatay, at hindi mo sa pinalalahanan upang ang masama ay tumalikod sa kanyang masamang lakad para maligtas sa kanyang buhay, ang masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa iyong kamay. Dapat maintindihan natin yan, minamahal. Pag hindi natin hinayuan ang masama, hindi natin sinera ng gospel, hindi natin in-invite, minamahal, sa gawain ng mga Pinoon, pag namatay yan, minamahal, sabi ng mga Pinoon, sisingilin ko ang kayang dugo sa iyong mga kamay. Minsan nagtataka tayo.
Bakit may mga prayer tayo na bakit hindi tinutugon? Na mahal, lagi sinasabi ito mga pastor. Pag mayroon kang prayer na tinutugon, ang pinakamabigat na problema mo, hindi mo binabahagi ang biyaya ng kaligtasan sa iba. Nagkukulang tayo sa pagbabahagi ng kaligtasan. Dapat i-share natin yung gospel. Araw-araw yan, hanggat may pagkakataon. Kahit isang tao, dalawa, lahat na makasalubong mo, samantalahin mo. Diyan ka pagpapalain ng husto ng ating mahal na Panginoon. Amen? Brother, praise the Lord. Sisingilin daw ng Diyos sa ating kamay ang dugo ng makasalanan. Ano sabi dyan? The book of Isaiah chapter 1 verse 15. Kindly read. The book of prophet Isaiah chapter 1 verse 15. Dito po sa aklat ng Isaias Kapitulo 1, ang talata po ay 15. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Huh? At pagka inyong iginawad ang inyong mga kamay, aking kukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagkat kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang iyong mga kamay ay puno ng dugo. Minsan, binabaliwala lang natin yung gospel na pinagkatiwala sa atin na ating malapino. That is the very reason why you are saved, why you are called, one of the primary reasons why you are called as a child of God, to share the gospel of salvation. Malakpakan natin, malapino. Amen? Kaya yung iba, sabi nila, hindi kami makashare ng gospel. Kaya sila'y sumusuport sa gawain. Pag may krusada, ang kanilang mga finances, nihanda nila para na rin sila nag-share ng gospel. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang sekreto. Sabi ng Panginoon, hindi ko titingin ang panalangin, ang iyong kamay, ang iyong your hands is full of blood. Pag itinaas mo ang kamay mo, hindi ako makikinig, sabi ng Panginoon. Sabat yung kamay ay puno ng dugo. Ano sabihin yan? Puno ng dugo. Marumi, puno ng dugo. Kasi, naging partaker tayo. Yun ang meaning sa mga masama. Hindi natin sila pinalalahanan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hindi mo siya pinalalahanan ang masama. Kayong kasalanan niya, naging kabahagi tayo. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Oh? Hindi naman na hindi tayo maliligtas. Ligtas pa rin tayo, binamahal. Yun nga lang, marami mga bagay na hindi pinakinggan ang ating panalangin habang tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong prayer na dapat pinagpala ka ng husto, dapat napakaligaya mo. Dapat lahat ng bagay tinanggap mo. Pero pinagpala ka pa rin, tagalangit ka pa rin. Yung nga lang, ang dami mong naranasan na kahirapan habang ikaw naglilingkod. Kasi nga sabi ng Panginoon, hindi ko pinakinggan ang panalangin mo. Ang kamay mo ay puno ng dugo. Ibig sabihin, you're partaker of the lost souls. Namatay sila. Hindi mo na-share ng gospel. Nakasalubong mo yung tao, kakilala mo, kaibigan mo, kaopisina mo, katrabaho mo, hindi mo binanggit ang ebanghelyo. Pag namatay yan, sabi ng Panginoon, pananagutin ko sa iyong kamay ang kanyang dugo. Nagiging partaker tayo. Pero ligtas pa rin tayo. Nga lang, yung mga problema natin, hindi na solusyonan. Bakit? Hindi pinakinggan yung desire ng puso natin. Sabi ng Biblia, pag naging kalugod-lugod tayo sa mga Panginoon, kahit ang mithi ng puso natin ay pagkakaloob. Number 1, share the gospel. Lagi kang magpatotoo. Huwag kang mahiya. Lagi kang mag-share. Kahit saan ka nandoon. Mahal, ang prayers mo, mabilis pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord?
Kaya si Pablo, kababasa natin kanina, ano sabi ni Pablo? Hindi ko na inisip na mahalaga ang buhay ko. I do not count my life dear to myself. Hindi ko na pinalagahan ang buhay ko. Maganap ko lamang aking katungkulan. Anong katungkulan? To share the gospel of the grace of Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. Nung araw, nung kaunti pa tayo, laging binabanggit kasi lagi nagkukursada mga pastor, maghayo kayo mga ilamahal. Tumulong kayo sa gawain sa mga krusada, maghayo kayo. Yan, isa sa mga sekreto, sabi ng mga pastor. Pagpapalang gusto mo, madali lang yan. Lagi ka maghayo. Then support. Pag may krusada, tumulong ka. Sigurado yan. Ang mga prayers mo, mabilis pakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Amen? So why do the righteous suffer? Bakit ang mga matuwid ay nagtitiis? Lahat tayo matuwid. Bakit tayo nagtitiis? Isa sa mga dilan, isa sa pinakamahalagang bagay, nakalimutan natin. Kaya nga tayo nandito, kaya nga tayo pinagpala, kaya nga tayo, ating pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay ngayon eh. Kaya nga nakasulat na. Bakit? May nangaral sa atin ang gospel. Amen? May nangaral. Ating malapastor. Hindi lang basta-basta nangaral. Nag-ayuno, umiyak araw at gabi. Palakpakan natin malapay noon. Amen? Ganon din ang duty natin. Sakripisyo tayo kaunti. Di bali, gumastos ka, pamasahian mo yun, nahiyuan mo. Gawin mo lahat, sunduin mo. Magugulat kang kapalit yan. Maraming pagpapala, plus kaligayahan, kasiguraduhan sa buhay na wala hanggan. Hebrews chapter 11 verse 13, kindly read. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 13. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, at tinutukoy dyan yung mga naunang Kristiyano sa atin noong araw, yung during the Dark Ages, yung mga Christian na nagtago sa mga bundok, sa mga yungib, ang kanilang mga damit ay balat ng hayop. Sila po yan, yung pinag-uusig, yun na mahal. Pinatay sila, naging martyr, yun na mahal. Sa panampalataya, hindi po nila tinakwel ang mahal na Panginoon. Kahit binabantaan sila na papatayin sila, hindi nila tinakwel. Minamahal, yan yun. Nangamatay ang lahat ito, na hindi kinamtan ang mga pangako. Mas pinagpala tayo ngayon na nahuli. Bakit? Nakamtan natin ang mga pangako. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sila wala. Ni sariling tahanan, wala sila. Sa mga yungib lamang sila natutulog. Ang kanilang mga damit ay balat ng hayop. Tayo pinagpala. Ang gaganda ng mga tirahan ninyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi nakamtan ang mga pangako, ngunit kanila nakita na natanaw mula sa malayo. At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Mas pinagpala tayo kaysa sa kanila. Pinamahal? Sila hindi nakamtan yung pangako sa lupa. Yung pangako sa lupa hindi nakamtan. Ngunit yung pangako sa langit, nakamtan. Palakpakan natin, malapay, no? Mas pinagpala kayo, bakit? Tayo, nakamtan ang pangako sa lupa at pati ang pangako sa buhay na langgan, nakamtan. Yan po ibig sabihin yan.
At kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Kaya nga yung mga problema natin, pinapahintulot para hindi natin i-focus ang ating isip dito sa mundo. Para malaman natin na we are just strangers in this earth. Isa yan sa mga layunin. Bakit ang mga matuwid ay nagsasuffer? Why do the righteous suffer? One of the reasons is in order for you to understand and to realize that you are just a stranger in this earth. Para ipaalam sa mga Panginoon, anak, hindi ka taga rito. Manlalakbay ka lang dito. Huwag mo i-focus ang buhay mo dito. Kung mayroon kang pagpapala, maganda yan! Ngunit, huwag mong kalilimutan, higit sa lahat, ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos na buhay. To follow the will of God, no matter what. Handa ka magtiis, kahit na mawalan ka, it's okay for you. Why? Naniniwala ka ng Diyos mo, kaya ibalik yung nawala sa'yo. Kaya ka pagpalain, plus buhay na walang hanggan. Kaya ipakita mo lang na mas mahal mo siya, mas mahalaga siya sa'yo. Pag nalaman ng Malapino na mas mahalaga siya sa'yo, higit sa lang mga bagay dito, lalo kang pagpapalain at lalo kang gagawing matuwid sa kanyang harapan. Amen? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Unang Pedro 2:11. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, ang talata po ay 11. Mga minamahal, ipinamamanig ko sa inyo, tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipag lakbay, na gayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sapagkat, sa ganito, ayan, 1 Peter 2:11. Walang Pedro 2:11. Dearly beloved, I beseech you, strangers and pilgrims. May nohan, pinamari ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nangissipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Ayan, binanggit na naman. Tayo ay manglalakbay lamang dito. Hindi tayo taga rito. Taga ibang bayan tayo. Yan sinasabi dyan. Nangingibang bayan lamang tayo. Hindi ito ang ating sariling tirahan. Hindi ito ang ating permanenteng tirahan. Amen? Hindi ito. Manlalakbay lamang tayo dito. Anong sabi ng Biblia? Na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman. Yan ang tanda natin. Hindi tayo taga rito. Pigilin natin yung masamang pita ng laman. Pigilin natin. Pigilin natin yung sobrang pagmimiti ng mga bagay na material. Sabi ng mga Pinoon, ano pa palang tao, maging kanya man ang buong sanlibutan, ngunit papahamak naman ang kanyang kaluluwa. Anak ka ng Diyos, minamahal. Gawin mong matuwid ang ating ginagawa. Gusto mo makatanggap ng mga pagpapala, kahit anong klase pagpapala, gawin mo ng matapat. Dahil pinagpapala ng Diyos ang matapat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang malinaw sinasabi niya. Huwag tayong mag-agrabyado ng ibang tao. Gusto mo pagpalain? Use, gamit, gumawa ka na matuwid. Dahil hindi ka taga-sanlibutan. Manlalakbay ka lamang. Ikaw ay anak ng Diyos, taga-langit ka. Ang ating inintay, ang malalhating pagbabalik ng ating Panginoon during the rapture, na mangyari kahit anong oras ngayon, minamahal, huwag natin ibigin ang mga bagay dito.
Kaya nga, marami tayong kapatiran pinagpala na ating mga Pinoon. Bakit? Ang kanilang mga kinikita, yung kabahagi ng mga Pinoon, sila'y naging tapat. Naging tapat. Kaya maraming pinagpala. Pinagpala sila at marami nakinabang sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Palapakan natin mahal na Pinoon. Amen? Na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang nagmamadaling yumaman, sabi ng Biblia, ay walang pagsalang parurusahan. Ang nagmamadali na yumaman ay walang pagsalang parurusahan. Samantala, sa Biblia, marami mga Kristiyano mayayaman. Abraham, Isaac, Jacob, King David, King Solomon, King Asa, King Hezekiah, mga bilyonaryo yan, mga anak ng Diyos. Kaso, hindi sila nagmadali. Naghintay sila, nagtsaga sila, bago sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi pag namadali ka, pwede ka lumabag, pwede ka gumawa na masama sa harapan ng Diyos. Ayan ang nagmamadali. Pag namadali tayo pagpalain, pwede mong labagin ang kalooban ng Diyos. Pwede kang gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Pero, pag matyaga ka, pagpapalain ka, wala ka na labag, wala ka na grabyado, pagpapalain ka, plus, ready ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, napakalinaw sa mansulatan, bakit ang mga Kristiyano ay nagsasuffer, ang mga matuwid. Iba kasi ang panuntunan natin. Our standard is far different from the standards of this world. Ibang panuntunan natin. Kahit na malaking bagay pa yan na mapupunta sa atin, ngunit labag sa kalooban ng Diyos. Hindi yan mahalaga sa atin. Amen? Sanlibutan, mga unbeliever, basta sila'y makakuha lamang ng mga kayamanan, di bali na mapahamak ang iba. Di ba? Yung nangyari ng mga baha sa atin noong araw, sa balita, yung sa Leyte, yung marami namatay sa baha. Anong dahilan? Illegal logging. Pinagbabawal ng gobyerno, putulin ng mga puno doon sa bundok. Ninanakaw ng mga illegal loggers because of money. Dahil sa malalaking salapi, millions upon millions. Di ba? Kaya marami na pahamak. Pero hindi ganyan ang ating panuntunan. Sa atin, di ba, kaunti, basta ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Diba sa praise the Lord? Ganyan ang panuntunan natin. We must remember time and time again. Ang isang bagay na maliit, basta ayon sa kalooban ng Diyos, pinagtyagaan mo, isang araw, itataas ka at pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Diba? Nangyari dito sa ating mga kapatiran. Marami sa ating kapatiran dito, noong araw, naglalakad lang. Noong araw, simple lang ang buhay, mahirap lang. Pero ngayon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Nagtyaga. Amen? Nagtyaga, sumunod. Kahit na may kahirapan, kahit na may problema, hindi tumitigil. Kahit na walang-wala, tuloy sa pagsamba. Tuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya narito kayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Diba sa praise the Lord? Huling talata. Pakihanday ating mga wet. John chapter 15 verse 1. Tapos italo natin sa 8. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 8. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayong magiging aking mga alagad.
Kita lang sa verse 8. Dito po sa versikulo 8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bakit ang mga matuwid ay nagsasuffer? Lahat po tayo matuwid. Amen ba? Naniwala ba kayo na kayo'y matuwid? Diba? Hindi naniniwala. Naniwala ba kayo na kayo'y matuwid? Dapat maniwala ka. Dahil tinawag ka ng Diyos para maging matuwid. Tayo, wala tayo sa katotohanan ng araw. Nung nandito ka na, Diyos ang nagdala sa'yo. Kaya matuwid ka sa harapan ng Diyos. Yung nga lang, kailangan natin pagtrabaho yan. Kailangan marunong ka pumili. Marunong ka magpasya. Kahit matuwid ka na, pwede ka pa rin maligaw. Kailangan piliin mo ang tama sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 1, ano sabi dyan? Sa John chapter 15. Ako ang tunay na puno ng ubas, sabi ng mahal na Panginoon. At ang aking ama ang magsasaka. Tuloy. 2. Sa verse 2. At ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Sanga, tayo po yung sanga tinutukoy. Ang malapit na ng puno ng ubas, tayo ang sanga. Amen? Kailangan na natin magbunga. Palakpakan natin, malapay noon. Kailangan natin magbunga. Anong bunga sa Biblia na tinutukoy? Kung mababasa natin ang Biblia, ang bunga na tinutukoy, bunga ng katuwiran, bunga ng kabanalan, bunga ng kaluluwa. Yan po yung tinutukoy na bunga sa Biblia. Bunga ng Espiritu Santo, bunga ng kabanalan, bunga ng kaluluwa. Pag ang Espiritu Santo sumasayo, at sigurado na sa atin na, makakapagdala ka ng kaluluwa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Huwag ka maniwala na hindi ka makapagdala. Basta anak ka ng Diyos, nandito ka sa katotohanan, makakapagdala ka. Pwede kang gamitin ng Diyos para magdala ng kaluluwa. Ayan, ang bawat sanga sa akin na ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Oh, nakakatakot daw. Hindi nagbubunga, ay inaalis. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yung mga hindi rin nagbubunga, inaalis. Nakakatakot, minamahal. Pero ang Diyos napakabait. Hindi po agad-agad tayo hahatulan. Hindi. It takes time. Napakahaba ng panahon bibigay sa atin. Kung tayo lumilihis, binibigyan tayo ng time para magsisi at gawin muli ang kanyang kalooban. Amen? Ganyan ang Diyos natin. He never condemns anybody in the church. At yan ang sinasabi natin mga pastor. Pag may mga nakakasala sa iglesia, ang sinabi sa nire-rebuke natin mga pastor. Pinapalalahanan, sinasabi ang mali. Di ba masaktan? Huwag lang sa masaktan doon sa apoy ng impyerno. Ganyan dito sa katotohanan. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Kaya, mayroong Word of God para tayo ay magpatuloy, para tayo ay maging malinis, para tayo magmamana na buhay na walang hanggan. Amen? Ang sanga ni nagbubunga inalis, ngunit ang mga nagbubunga ay lalong nililinis para lalong magbunga. Nililinis siya ang mga nagbubunga para lalong magbunga. Sino man nagbubunga? Kayo. Kaya kayo nandito kasi kayo mabunga. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nagbubunga kayo, kaya kayo nandito. Kung hindi kayo nagbubunga, wala na kayo dito. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Basta nandito ka palagi, ikaw yung tinatawag ng Diyos na nagbubunga. Bakit? Yung nagpupuri ka lang ng totoo,
maraming nakikinabang dyan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Yung bansa natin ay liligtas. Yung mga tao, kaya nga yung gira na nangyayari ngayon, hindi nga matuloy-tuloy, hindi nga masyado lumalaki, hindi nadadamay mga mundo. Bakit? Dahil sa pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Kaya may bunga ka. Amen? Yung nga lang, lalo pa nating pag-ibayuhin ang ating pagbubunga. Magkaisa tayo sa ating panambahan, magtulungan tayo, let us love one another. Minamahal, tulungan natin ang gawain na mahal. Tulungan natin ang Ebanghelyo. Dahil pag tinulungan mo ang Ebanghelyo, ang gawain ng Panginoon, hindi mo tinutulungan ng Diyos. Ang sarili mo ang tinutulungan mo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Verse 8. Ano sabi diyan? Sa Tagalog. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging mga alagad. Nalulhati daw ang Ama sa langit, ang ating mahal na Jesus, kung tayo nagsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Tagasunod tayo ni Kristo. Tayo'y permanenteng tagasunod ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi nagbubunga tayo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, yung mga kailangan ng gawain ng mahal na Panginoon, bakit natutugunan sa gawain? Particularly dito at sa iba't ibang mga dako ng buong mundo sa mga gawain ng mahal na Panginoon, sa panguna natin, mahal na Pastor. Bakit natutugunan? Kasi maraming Kristiyano ang nagbubunga. Amen? Praise the Lord. Kung hindi tayo nagbubunga, hindi matutugunan ng kailangan sa gawain. Dahil nagbubunga tayo, natutugunan ang kailangan ng gawain ng Diyos. You're ready to sacrifice. At ang pangako ng Malapinong sa mga nagsisakripisyo, pagpapala plus buhay na wala hanggan. Malinaw sa Biblia. Yung mga sakripisyo natin, pati finances na sacrifice natin, ang kapalit yan, kaligayahan plus protection plus buhay na walang hanggan. Amen? Kaya pinagpala ka na nandito ka. Minamahal. Yung nga lang, we have to work out our salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho pa rin natin ating kaligtasan. Hindi tayo titigil sa paglilingkod. May pagsubok, wala. May pagpapala, wala. Tuloy. Bakit? Ang pinaglilingkod natin, may-ari ng lahat ng bagay. Sa isang kisap mata, kaya ka pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya baliktarin ang Diyos. Mahirap ka ngayon, kaya baliktarin. Bakit? Matyaga ka. Kaya sa Biblia, lahat sa Biblia, nabuhay sa panampalataya. Lahat sila pinagpala. Yung mga nabuhay sa panampalataya, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. You live, sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Handa ka mag-sacrifice alang-alang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lalo kang hindi mawawalan. Lalong dadami ang iyong pagpapala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. May mga trials tayo, hindi po nawawala. Habang nasa lupa tayo, hindi po nawawala. Pero wag natin kalimutan, to love the Lord with all our heart, with all our minds, with all our soul. Ibigin natin ang mahal na Panginoon, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mahirap gawin yan. Magagawa mo lang yan pag lagi ka nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, to my heart, Tagalog. Minsan na pa tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Magsisisi tayo, mahal. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Now is the accepted time. Now
the day of salvation. Hindi bukas ang pagsunod sa malapit. Ngayon na. Ngayon na tayo magpakainit. Hindi bukas. Hindi natin alam ano mangyayari bukas. Hallelujah.
Sana pa natin ialay ating mga puso, mga buhay sa ating mahal na Panginoon. Oh my Jesus! Palagpagan natin ating mahal na Panginoon. Purihin natin ating mahal na Panginoon Jesus. Inalay mo na ba ang buhay ko sa mahal na Panginoon? Inalay na ba natin ang ating mga buhay? Hallelujah. Ang pag-aalay ng buhay, isa lang ibig sabihin yan, mahal na Panginoon, kung anong gusto mo, yan ang gagawin ko. Yan ang pag-aalay ng buhay.
sa mahal na Panginoon. Kahit masakit sa'yo, dahil yan ang gusto ng Diyos, gagawin mo. Hallelujah! Praise the Lord! Nagpala kayo ng mahal na Panginoon. Nagtagumpay kayo. Handa kayo sa pagpapala. Lahat ng mga tapat, mga honest mula sa araw nito, pagpapalali ka! Hallelujah! Praise the Lord! Sa ganang pagpapala, material, hindi sa spiritual. In Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord! Bago tayo manalangin sa ating mga inyong kailangan, marami tayong mga bisita, mga baguhan. Pinagpala kayo sa araw na ito. Tanggapin mo ang mahal na Jesus, maniwala ka sa Ebanghelyo. Ngayon din, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At ikaw ay magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang pinakamayaman. Pag anak ka ng Diyos, ikaw ang tunay na mayaman sa harapan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pinagpala ka na sa material, tagalangit ka pa. Yan ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa mga baguhan ngayon na nakadalo, sa mga nanonood sa mga bahay, gagaling ang mga sakit ninyo, tumawag kayo dito. Kung may mga sakit sa bahay ninyo, may problema kayo, tumawag kayo. Malulutas ang problema ninyo. Ipapangaral sa inyo ang katotohanan para maligtas kayo sa mga problema, malutas ang problema ninyo, gagaling ang sakit ninyo. Plus, kaligtasan sa piling ng Diyos na buhay. Hallelujah! Isa lang gagawin ninyo para kayo maligtas sa kaguluhan, sa COVID-19, sa mga gira. Hindi ka kasama dyan. Isa lang gagawin mo. Maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Ebanghelyo! Mabuting balita ng Diyos. Hindi nakikita ng katawang tao ang ating mahal na Panginoon Jesus. Namatay sa krus bilang tao, nilibing ang dugo na banal na buhos para sa iyo. At muling nabuhay, nagtagumpay laban sa masama. Yan ang Ebanghelyo. Jesus Christ died and was risen, has risen from the dead. Nabuhay na maguli. Yan ang Ebanghelyo. Nabuhay sa para iligtas ka. Para ikaw din ay magmana ng buhay na walang hanggan. Yan ang una, maniwala ka sa Ebanghelyo. Kalawa, kailangan ng tao ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagkamuhi sa kasalanan, paghiwalay sa kasalanan. Katatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May tubig tayo dyan mamaya. Ang gusto mo bautismo, may sakit kayo. Pag bautismo nyo mamaya, pag-ahon nyo, magaling kayo. In Jesus' name. Magaling na kayo in the name of Jesus. Thank you, Lord. Kaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu ng ating malapit. Tas mong kamay ng mga ngayon na nakadalo, first comers, mga newcomers. Sundin niyo ang panalangin ito galing sa inyong puso. Dakilang Ama sa langit. Ako po ay naniniwala sa Ebanghelyo
na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming mahal na Jesus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing, ay yung dugo na banal na buhos ng para sa akin, at ikaw ay nabuhay mag-uli para sa akin. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan, mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na po ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, iligtas mo po ako sa aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon. Ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, dakilaman sa langit sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Jesus. So nang dalangin namin ginagalang mahal na pastor, Evangelist Willie Estad Almeida, the end-time prophet, or loving God. Mga tumanggap sa inyo sa hapon ito, patawarin yung kailang mga kasalanan, isulat yung mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin sa iyong kailangan. Ipatong, mayroon kayong mga sakit, maging sa nanood sa iyong mga tahanan. Sakit, madali lang yan. Kaya yan na malapit ni Jesus. Basta sumasampalataya ka, magsisi ka, dahil ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Kadalasan ang karamdaman, bunga ng kasalanan. May karamdaman na dahil lamang sa mga hindi pag-iingat, o kaya nagkakaroon tayo ng edad, pero kadalasan din ang kasalanan, bunga ng kasalanan. Pagsisihan mo, mangako ka, sundin makaluban ng Diyos, ngayon din, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ipatong mga kamay sa mga ulo, lahat na may sakit. Mga datihan, mga anak ng Diyos at mga baguhan, may sakit kaya lagay mong kamay mo sa ulo mo. Yung isa. Yung isang kamay doon sa parte na yung katawan nandun ng sakit. Manalangin tayo sa unang daling mga pastor, gagaling kayo. Jesus Christ, the greatest physician. Kung wala kayong sakit, taas na yung kamay. Problema, kaya lutasin ng ating malapinoon. Problema sa pananalapi, kaya lutasin ng Diyos na buhay. Magkaisa tayo, minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Dakilang masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamalapin ni Jesus o ng dalayan namin ginagalang mga pastor. Pagalingin mo lahat na may sakit sa hapong ito. Maging mga webcast viewers, pagalingin mo ka lang sakit, lutas yung mga problema. Sampo ng mga kapatiran, mga baguhan dito sa hapong ito. Pagaling mo ka lang sakit, leukemia, cancer, diabetes, COVID, mga kahirapan, lumayas ka sa Panginoon. Shoulder problems, heal the sickness diseases. In Jesus' name. Pagaling mo sila malapino sa pangalan ni Jesus. Magaling ka na in Jesus' name. Pinagpala ka sa Panginoon ni Jesus. Aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, hindi mo ng cancer, leukemia, diabetes, psoriasis, hallelujah, COVID, hallelujah, mga kahirapan, problema. Ngayon din, lumayas ka. Aking kinutusan, mga sakit, mga kahirapan, lumayas ka ngayon din. I command you in Jesus' name. Kasal for the children of God. Right now, in Jesus' name. Sickness, be healed, problem be solved in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. I command, hallelujah, in the name of Jesus, unang dahil mga pastor, lahat ng mga sa may spirito, kasal, kinamis, right now, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Naniwala ba kayo na magaling na kayo, pinagpala kayo, taas ang kamay, naniniwala? Nasa iyo na. Tumigaw tayo malakas at tumis, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal, makaupo mo na.